Mga kapuso, hindi pa tapos ang kalbaryo ng mga motorista at namamasada. May panibago na namang dagdag presyo sa petrolyo na inaasahan sa susunod na linggo. Kaya naman po yung grupong Pasang Mazda aarangkada na rin daw ang petisyon para sa dagdag singil sa pamasahe. Oras na pumalo ang presyo ng diesel sa 45 pesos kada litro. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Pia, hindi pa natatapos ang serye ng mga oil price hike dito sa Pilipinas. Sa susunod na linggo, isa namang dagdag singil ang nakaamba. Ayon sa industry sources, hindi naman raw lalagpas sa piso kada litro ang posibleng dagdag singil, pero pabigat pa rin daw ito sa gastusin ayon sa mga motorista. Sa tansya ng mga industry sources, nasa 30 hanggang 70 centavos per liter ang posibleng dagdag singil. Bunsod raw ito ng lumalakas na demanda sa paglago ng ekonomiya ng China. Patuloy din daw ang tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng pangamba sa supply. Ito na kung sakasakali ang ika-17 beses na oil price hike simula Enero. Sa ngayon, nasa 44 pesos na kada litro ang diesel at sa sandaling umabot ito sa 45 pesos kada litro, ihahain na ng Pasang Mazda ang kanilang petisyon para sa dagdag singil sa pamasahe. 50 centavos na provisional increase ang hiling nila habang dinidinig ang petisyon. Sa kabuuan, 1 peso at 50 centavos ang hiling ng grupo na dagdag singil sa pamasahe. Pia, kasama natin ngayon si Director Zenaida Monsada ng DOE at baka meron kayong katanungan dyan sa studio. Salamat, Bernadette. Director Monsada, magandang tanghali. CPR kang help po ito. Ay, magandang tanghali po. Director, ano ho ba talaga yung mga factors na nagiging sanhi doon sa pagtaas ng presyo ng langis? Tsaka di ba, Director, kung hindi po ako nagkakamali, kada linggo, nagpupulong po kayo kasama ang iba't ibang sektor para pag-usapan itong mga oil price hike? Well, unang-una, yung ating presyohan dito sa Pilipinas ay depende sa presyo sa international market at kung ano yung or magkano yung ating foreign exchange, no? Dati po, sabihin ko dati kasi medyo hindi na kami weekly na kinakausap namin yung mga public transport sector para ipakita yung galaw ng presyo sa international market. Pero yung DOE, ganun pa rin po, sinusundan araw-araw kung anong presyohan. So, ang basihan po nito actually is yung supply and demand pa rin. Pag maraming supply, mahina yung demand, yung presyo niyan mababa. Pero pag lumalakas yung demand, tapos yung supply medyo mabawasan or may threat na mabawasan. So ito yung nagpapataas ng presyo. So sa ngayon, yung kaguluhan sa Middle East, kasama na dito yung pinakahuli dito sa Egypt, ito yung nagkukos ng panic o nininervyos yung merkado kasi baka mabawasan yung supply na dumadaan doon sa Egypt, dumadaan sa pipeline at saka sa Suez Canal papunta sa Mediterranean Sea. So habang may gulo sila, nininervyos yung market, so bumibili sila ng mas marami kaysa normal nilang binibili. I mean, yung mga consuming countries at saka yung traders. So patuloy na tumataas yung presyo dahil dito. Habang ano din naman, yung ekonomiya ay parang nag-i-improve, ano? Pero ang napapansin namin ngayong linggo, hindi kasing laki ng or malaki yung swing, hindi kasing laki ng swing nung nakaraang linggo kasi ang sabi nga ng ibang analyst, may correction ang market. Kasi parang sobrang taas yung nangyari nung nakaraang linggo na parang pinakamataas siya within the past 2 years. So may mga correction. At ang isang factor din ito kasi may mga refineries na hindi umaandar pero aandar sila next month. Kaya yung magko-correct daw po yung market. Pero Director, sabi niyo nga po parang kinakabahan lang yung mga nasa merkado, no, yung market ay kinakabahan kaya sila bumibili ng dagdag na fuel. Pero hindi po ito nangangahulugan na talagang may kakulangan na sa ngayon doon sa ating supply. Tama po kayo, Pia. Wala pong kakulangan globally, lalo na dito sa Pilipinas. So may sapat tayong na supply, pero medyo kinakabahan yung merkado
So maraming mga hindi pa dapat bumili ay bumili na, lalo na yung mga traders, kasi kung sakasakaling magkaroon ng disruption, hindi mapuputol ang supply. Tight ang tawag nila, tight supply, pero wala pang kakulangan. Kaya lang, Director, parang ngayon pa lang, medyo humihirit na po no, yung mga nasa transport sector. Gusto nilang humingi ng fuel subsidy. Posible pa ba silang pagbigyan? Bukod pa dun sa tinatawag na Pantawid Pasada program? Well, actually, yung subsidy, talagang ang Pilipinas, sabihin na natin, in general, ay umiiwas kasi hindi yan sustainable. Yung mga bansang nagsusubsidize, kamukha ng Indonesia, Thailand, partly India, China, namumroblema sila dun sa paano babawiin or itigil yung subsidy. Ang pinakamalaking namumroblema ngayon ang Indonesia kasi dahil sa sinusubsidize ang presyo ng kanilang langis, sobrang mura sila. Dati membro sila ng OPEC, ibig sabihin exporting country. Ngayon, ang laki na ng importation nila. So, dahil dun sa mura yung kanilang presyo at ang laki ng nakain ito sa kanilang GDP, no? So, tayo sa Pilipinas, as much as possible, ayaw natin ng subsidiya kasi ang isa pa doon, saan mo kukunin? Pero of course, hindi ibig sabihin na hindi tumitingin ang gobyerno ng pamamaraan kung sakasakaling kailangan na talaga. So, may mga umpisa ng discussions tungkol dyan na halimbawa, ano ba yung maging trigger natin para anong presyo dapat ang diesel halimbawa para magbigay na tayo ng ayuda, no? Pero ayaw naming tawaging subsidy, but some kind of a special assistance. Kasi pag subsidy, parang tuloy-tuloy na yan eh. No? Pero ang ano natin is, may pagkakataon na kailangang mag-alalay tayo, so magbibigay. Pinag-uusapan po yan kung kailan ang trigger, anong pamamaraan. Alright, Director, maraming salamat po. Si Director Zenaida Monsada ng DOE Oil Industry Management Bureau at sa ating kasamang si Bernadette Reyes.